ang pagsupil sa karapatang magpahayag ni Kiko Bansaga. Si Kiko Bansaga ay madali ninyong nadesisyonan. Pero ang mga kasamahan ninyong bawak na nakaw na kongresista ay wala pa rin kayong nagagawa. Hindi nyo pa rin napapanagot. Bago na kami, Colonel, mali. Magandang hapon po sa inyo mga sir. Narito po kami sa mapayapang paglabas ng aming saloobin. Wala. Ang nais lamang namin ay kapayapaan na marinig ng mga tunay na sayap na kongresista. Ang tinig at boses ng mga nilayong Pilipino na hindi pwedeng patahimikin nila yung mga taong nagsasalita laban sa kanila. Kaya hello ulit mga kongresista, narito ulit ang iyong Kuya Bench. Asa nakamotor? Na gumastos. Ngayon, pakinggan po natin si retired Colonel Putran. Okay. Pero sundan ko nga yung sinabi mo, ano? Napansin ko, sinara. Mamanis dyan. Tandaan nyo ha, sa panahon ngayon, nagmamanis dyan. Magharap rin tayo, magkikita rin tayo. Ang utak ninyo ay pagka-satanas, ano? Hindi nyo pag-aari yan. Mga walang niya kayo. Hindi nyo pag-aari yan. Pag-aari ng taong bayan yan. Pera ng taong bayan. Sino bang gago inutosahin dyan? Mga tarantado kayo. Nakita nyo kayo. Matatapos rin lang kayo mga anong tawag doon? Putulan tuloy ako. Dito na nga lang ako sa Congress. Masarap pag-usapan ng Congress, ano? Hoy! Congressman! Mga gago kayo! Harapin niyo ako! Pero ngayon, hindi ko hamunin na suntukan yung Speaker of the House. Dahil si Romualdez, 10 beses ko hinamon na suntukan. Ayaw tumatol, ayaw natanggal. Di ba natanggal natin? Kailan ba natin natanggal ang Speaker of the House? September 17. Natakot. Ha? Natakot. May takot din pala ang ating congressman, ano? Si Speaker Romualdez. Pero problema lang, naubos niya ng kaban ng bayan bago umatras. Pero ngayon, yung Speaker of the House ngayon, si Congressman D. Hello, sir. Saludo ako sa iyo. Wala kang ingay. Salamat, hindi ka maingay.
Salamat. Sana hindi ka magpadikta. Dapat ikaw ay may tunay na may dignidad, may kredibilidad na gampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang tagapagsalita ng Congress. Huwag kayong magpadikta. Tandaan nyo, matatapos rin ang panahon ninyo. Magkita-kita tayo. Kaya nga sabi ko, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces of the Philippines, magre-retire din kayo. Magre-retire kayo. Sana parindigan nyo, may credibility kayo mga commanders. Mayroon tayong tinatawag na commander's discretion. Ano ba yung commander's discretion? Ibig sabihin, pag alam mong mali, huwag mo sundin. Hindi ka naman papatayin dyan eh. Hindi ka naman tatanggalin eh. Kung hindi transfer ka lang sa hulo. Bakit? Nakakatakot ang hulo. Mas masarap ka sa hulo eh. Tahimik eh. Pag walang tarilan. Ano? Tahimik ano? Pero ikaw, Congressman Paulo, Congressman Abalos, kayo ngayon ang hinahamon ko. Anong gusto niyo hamon ko? Suntukan? Si Abalos, medyo bata-bata yata si Abalos eh. Hindi mo kaya yun kasi mabuson ako ng stage. Paulo! Hoy, Paulo! Pinakaya mo lang si Congressman Barsaga. Ako ang harapin mo! Tarantado ka! Nasa kapangyarihan lang kayo, ginagamit yung kapangyarihan nyo sa walang kakapuntahan? Ha? Ano no? Hindi ko narinig yun. Ha? Hindi, matagal na yung gago sila eh. Okay, sa madaling salita mga congressman, ano? Sa totoo lang, nakakaya niyo pa bang humarap sa tao? Hindi yung tanong ko ngayon, mga congressman. Nakakaya niyo pa bang humarap sa tao na kayo magnanakaw? 6 lang ang congressman na hindi magnanakaw. Pero kahit pa paano, nagnakaw rin yung 6. Kahit pa paano. Piso-piso, 10 piso, 100, hindi na sinusuli ang sokle. Pero ito, billion-billion ng pesos. Yung mga nagsipsip kay Marcos, billion-billion ng pesos ang kanilang budget. Anong klase, anong nangyayari sa ating bansa? Alam niyo, mga kaibigan, nagiging normal na lang ang nakawan. Alam niyo, sa panahon namin noon, makarinig ka lang ng ninakaw na 50 million. O tiniison na kaagad, yung 50 million. Ngayon, yung million na ninakaw, ay, no pansin yan. Kahit billion ngayon, hindi na rin pinapansin ang nakaw eh. Dapat trillion ang nakawin nyo.